Ang misyonaryong Muslim sa Luzon, bago dumating ang mga Espanyol, at ang testimonya ni Magad China, isang katutubo ng Balayan, sa Batangas, tungkol sa paglaganap ng Islam sa Luzon. Bago pa man dumating ang mga Espanyol sa Luzon, ay mayroon ng mga misyonaryo at mga ngalakal na Muslim mula sa Borneo, ang aktibo ng nagpalaganap ng mga aral at katuruan ng pananampalatayang Islam sa Luzon, partikular sa lugar ng Mindoro, Batangas, Manila at Pampanga. At isa sa kanila ay si Siat Saen, na ang kahulugan ng Siat ay Sheikh. Siya ang nagpakilala ng aral at katuruan ng pananampalatang Islam sa bayan ng Balayan, Batangas. Sa pamamagitan ng pagsisikap ng mga misyonaryo at mga ngalakal na Muslim mula sa Borneo, ang paglaganap ng pananampalatayang Islam sa Luzon ay napabilis. Ayon sa tala ng kasaysayan, ang pinakaunang kontak ng mga Espanyol sa Batangas ay tumutukoy sa mga katutubo ng Bonbon o Lawan ng Taal sa kasalukuyan at Balayan bilang Moro o Muslim. Kung paano kumalat ang pananampalatayang Islam sa Luzon, kabilang ang Batangas, isang katutubo sa Balayan na nagpakilalang si Magad China, ang nagbigay ng kalinawan at kaunawaan sa isang salaysay na isinumpaan ng Espanyol na tagapagsalin na si John Ocho Tabudo bago si Alfonso Beltran, ang notaryo ng hari taong 1576 hanggang 1578. Ako si Magad China, isang katutubo sa Balayan, Batangas. Nais kong ilahad ang katotohanan tungkol sa paglaganap ng Islam sa ating kapuluan bago pa man dumating ang mga dayuhang Espanyol. Tinanong nila si Magad China kung saan niya nalaman ang pagsamba sa relihiyon ni Mahoma o Muhammad at kung sino ang nagpahayag nito sa kanya, at sinabi ni Magad China sa kanila. Ang mga ninuno ng mga Bornean ay mga natives ng Mecca o Makkah, gaya ng narinig ko sa aking mga kamag-anak. Para sa mga katutubo ng Balayan, Manila, Mindoro at Bonbon, wala pa sa kaalaman nila ang nasabing pagsamba hanggang sa ipinaliwanag ito ng mga Borneo sa kanila. Kaya natutunan ng aming mga ninuno ang pananampalataya mula sa kanila. Ipinangaral nila ito sa mga katutubo ng Islang ito, at sa makatuwid ang lahat ay Moro o Muslim na ngayon dahil natutunan ng aming mga ninuno mula sa sinasabi ng mga Moros o Muslim ng Borneo. Ang kanilang wika, parehong ginagamit at nakasulat ay nagmula sa Mecca o Makkah. At ang nasabing mga Borneans at mga katutubo ng Sian at Patan ay nagmamay-ari at sinusunod ang kanilang Al-Quran o Quran. Ito ang batas at pagsamba sa relihiyon ni Mahoma o Muhammad, at ako ay saksi na ang aklat ng Al-Quran o Quran ay aking nakita at narinig na ipinangangaral. Gayon din ang narinig ko sa aking mga kamag-anak at iba pang mga Moro, na ang hari ng Borneo ay nagpadala ng mga mangangaral ng sekta ng relihiyon ni Muhammad sa Cebu, Oton, Manila at iba pang mga distrito upang ang mga tao roon ay maturuan tulad ng mga Borneans. At ang patutuong ito, sa aking sariling panahon ay narinig ko ang sinasabing doktrinang ipinangangaral sa Balayan, Batangas sa pamamagitan ng isang Moro na itinuturing na imam, si Sheikh Ito alam ni Magad China o kasalukuyang iniulat at kung ano ang nakita niya. Pinatunayan niya ang katotohanan nito at pinirmahan ito sa kanyang sariling wika, tulad ng sinabi ng tagapagsalin na si John Ocho Tabudo. Si Magad China ay mga 31 taong gulang.